Ito ang mainit na balita na dapat malaman at mapanood ng taong bayan at pinag-uusapan ngayon sa mundo ng social media na tila ayaw ipalabas ng bayarang media. Tumanggi naman na magbigay ng pahayag si Department of Foreign Affairs Secretary Enrique Manalo ukol sa papel ng kanilang ahensya sa tuluyang pagkaaresto kay dating Pangulong Rodrigo Duterte. Sa panayam kay Secretary Manalo, tumanggi nga magbigay ng malawak na komento ang opisyal at iginit na hinahawakan na ito ng Department of Interior and Local Government at Department of Justice kaya't hihintay na lamang ng kanilang panig ang opisyal na pahayag ng naturang mga ahensya. Hindi rin nagbigay ng komento ang opisyal nang matanong siya kung ano ang magiging proseso ngayon at naaresto na ang dating presidente. Ang tanging iginit lamang ng kalihim ay hindi nakikipag-ugnayan ng kanilang ahensya sa International Criminal Court dahil umalis ng Pilipinas sa Rome Statute na siyang basihan ng pag-iral ng International Criminal Court. Narito ang bahagi ng pahayag ng Department of Foreign Affairs Secretary Enrique Manalo. No, essentially, this is a development which is being handled by other agencies, especially the DILG and PNP, DOJ. So we defer to all activities or matters on this issue to them. We're really not familiar with the procedure because, as you know, we're not a member of the ICC. So, in fact, we've not been in communication with them ever since we left. So I can't speculate. We have to see how events unfold. But I think the best is to ask the agencies which are directly involved. Bagian mga pahayag ni Foreign Affairs Secretary Enrique Manalo. Samantala, pagpapahintulot naman ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. na maaresto ng mga otoridad si dating Pangulong Rodrigo Duterte, binuweltahan niya ni Senator Robin Padilla. Binuweltahan ni Senador Robin Hood Padilla si Pangulong Ferdinand Marcos Jr. kasunod ng pagpapahintulot nito na maaresto si dating Pangulong Rodrigo Duterte ng mga otoridad batay sa Warrant for Crimes Against Humanity ng International Criminal Court. Pasado alas 11 ng gabi kagabi, nakalis ang eroplanong lulan si Duterte patungong The Hague sa Netherlands kung saan ang headquarters ng International Criminal Court. Sa pahayag ni Padilla, sinabi nito na noong panahong walang masandalan si Pangulong Marcos ay sinuportahan at pinrotektahan ito ng kanilang grupo. Dapat anyang isaalang-alang ng Pangulo ang sentimiento ng publiko. Git ng senador, itinuturing din daw nilang kanilang mga sarili na kaibigan at tapat na taga-suporta ng Pangulo dahil naniniwala pa rin anya sila na si Pangulong Ferdinand Marcos Sr. ay dinukot at dinala sa ibang bansa laban sa kanyang kalooban bilang paglaban sa ating domestic laws. Gayunpaman, una nang inapila ni Padilla kay Marcos na ipatigil ang operasyon ng Philippine National Police sa pagsunod sa direktiba ng International Criminal Court na kanya paglabag sa soberanya at batas ng Pilipinas. Samantala, sinabi naman ni Senator Alan Peter Cayetano na isa ring abogado ng hustisya, legal remedies at due process ay karapatan ng lahat at walang exemption. Tinalakay din ito sa kanyang live ang pagkakaaresto kay Duterte at pagpapasakay sa eroplano kung saan hindi mo na raw bineripika ang isinilbing warrant. Tama ba yon? Sasakay na lang siya sa eroplano tapos dadalhin doon? May petition siya sa Supreme Court. Walang korte, ni isang korte sa Pilipinas na verify muna yung warrant of arrest na yan. Hindi ba nangyari na sa atin dati yan na may extradition from the US at nilitigate pa dito? So yung pong sinasabi ko kanina na pray for the country, we're in a crossroad, pray for the PNP, pray for our courts, pero may pinaka-minimum. Ang pinaka-minimum is due process and letting everyone avail of the legal remedies. Hindi pwedeng may korte sa ibang bansa, huhulihin mo tapos isasakay mo na lang sa eroplano. So, eto po tanong ko sa inyo. Paano kung sitting Supreme Court Chief Justice, sitting Speaker, sitting Senate President, sitting Cabinet Member, sitting President ng ating bansa, may isang international court na naglabas? Yung PNP, huhulihin nyo na lang, sasakay nyo na lang sa eroplano. Magugunit ang sinabi naman ni Pangulong Marcos sa pulong balitaan kagabi na nanghingi ang Interpol ng tulong sa gobyerno para maaresto si Duterte. Kung hindi raw anya sinunod, ang hiling ng Interpol ay hindi na umano tutulungan ng bansa sa ibang mga kaso. Ever na padala kayo sa saling si dating ako ni Marcos, kailan po pala? Ay, siya padala mo doon. Oh, sorry. Dating Pangulo na siya. Very soon. Ano? Ay, lupit nun, ha? Konting pitik yun, ha? Kasi tinutukoy niya dito yung kay Marcos. Basta pinag-usapan nila dito si Marcos kung yung masasabi niya kay Marcos. Ganyan. Tapos sabi niya, dating Pangulo. Very soon. Nako, shit! Gusto ko yun, ha? BP, gusto ko yun, BP. Alam mo, nasa kamay mo na eh. BP Sara Duterte. People are just waiting. And I know, talagang hindi lang mga ordinaryong Pilipino ang nag-aantay.
more than that. Hindi na lang tayo makakapagsalita ng ano. More than that, may nag-aantay pa. Ano po message nyo ngayon? Kailan po kayo susunod? Okay. Well, nag-aantay. Nag-aantay. And then, immediately, pag pinilit nila kung ano yung gusto nila at hindi yung tama, susunod ako. Kasi kailangan ko kausapin yung mga abogado. Bakit po? Ha? Sabi niyo po ba nagiging personal na po? Oo, very personal. Nakikita nyo naman. Nakapile sila ng impeachment ng ang basis nila is hearsay and gossip. So, it's very personal. At sabi nga, ng lahat ng kumukwestiyon sa ginagawa ng administrasyon ngayon, this is a diversion from the failures to deliver Yon. good governance and That's decent true. public service to the Filipinos. Message po kay wala akong message sa kanya. I don't think there's talking to a person who will allow a citizen to be turned over to foreigners. Can you confirm hindi pa kayo pinayagan pumasok or naging clearance? Hindi kami pinayagan. Ilang beses na kami na paalam, paulit-ulit. So, hindi kami pinayagan. Sara, bilang simpleng mamamayan, ano yung pwede namin magawa para Accountability. Transparency and accountability from the government. Tinatanong natin kung anong nangyari sa PhilHealth. Diba? Tinatanong natin kung anong nangyari sa budget. Diba? Huwag nilang ilihis yung usapan sa mga gawa-gawa nila na mga akusasyon. What's your message to the critics of the former president saying that he had it coming? What's your message to the critics of your father that he had it coming? There is no legal basis at all to turn over or to endorse the president, the former president, to ICC. So, wala silang, kung para sila sa justice at sa batas, walang batas dito eh. So, nasaan sila? Yun. Yan ang tama. Does that mean na parang we had it coming even if Wala nang batas dito. Putang ina talaga. hindi sumusunod sa batas? Kaya nga sabi ko kanina, diba? Sabi ko, gagawin nila kung anong gusto nila kahit hindi tama. Gagawin nila kung anong gusto nila kahit ano. Tumanggilan po yung DFA, sabi ng DFA, hindi sila nakikipag-usap sa ICC. Pero may ma'am na ang nasa likod daw nito is the former Senator Trillanes. Trillanes talaga yung... Well, siya yung nag-file. Diba? Siya yung nag-file ng complaints and siya naman yung nagbibigay ng updates about sa ICC. Lagi naman tayo ina-update ni Trillanes sa mga nangyayari sa ICC. So, yes, of course, siya din ang nasa likod nito. Ma'am, next move lang, sorry ha. Kasi crucial itong gabing ito, pag hindi nalabas yung PRO, ano next move yun? Wala. Hawakan ko ba yung bulong ng airplane na yan? Grabe, no? Yes. Sinasabi ko lang sa inyong lahat, kung Pilipino kayo, huwag kayong pumayag na ang isang Pilipino ibigay sa mga dayuhan, lalong-lalo na pag labas na sa batas yun. It's actually some sort of, I don't know what you call it, state kidnapping. Parang ganyan na yung nangyayari. And all because, Kahit kumakain kami dito, para kayo Duterte dito. and all, dito, para kayo kumakain tayo. because, Grabe. Alam nyo, antayin nyo. Antayin nyo ngayong araw na to. Malupit na hagupis ng taong bayan. Wait lang po, guys. Pagka po si Vice President, go Vice. Go Vice. kalimutan. Wait, ano yung Iwan mga Kahit kumakain kami dito. Kaya ka pa rin. kalimutan. Tapos state kidnapping. State kidnapping ka na lang. Yes. And all because mukhang matatalo sila sa midterm elections. Dahil ang lakas ng vote rate sa 9 candidates ng PDP laban. At mag-ingat kayo ha. I warned you about the budget. I'm warning all of you about election cheating. Nako, ayan na ho talaga yun. No? Alam nyo, yan isang bagay na siguradong gagawin to ng administrasyon na to. Sorry to say, pero ito nga, kaya nilang gawin eh. Yung lantarang illegal. Lantaran po ito. Walang abogadong matino ang magsasabing legal ang ginawang due process kay Duterte.
Walang matinong abogado. May mga nakausap akong abogado, they are not for Duterte, they are against Duterte sa pagdating sa war on drugs. Pero nung tinanong ko ito lang ang tanong, is there a due process na ginawa? Wala. Sabit daw talaga ito. Mantakin mo, we are no longer member of ICC. There is no warrant. The warrant of arrest is written in cellphone. Saan ka nakakita nun? Kayo mga pulis. Hindi, kayo ho. Kayo mga pulis, alam niyo yan. Pag kayo babasa ng warrant of arrest, pwede ba cellphone lang? Hindi ho. Mga technical ho kayo sa korte niyan. Di ba? Alam niyo yan. Tinanong ko sa mga pulis na yan, pwede bang sa cellphone lang? Hindi ho pwede. The authenticity of the warrant of arrest should be in document. Authenticity. Kung gumabasa ba, sino binabasa mo? Baka si ChatGPT lang yan. Tama, mali. So there is no due process. Sobra ho ito. Lantarang pangbababoy ng batas sa Pilipinas. Pambababoy po ito. Kaya kung kaya nilang gawin yun, at alam nilang matatagilid ang lahat ng kandidato nila sa 2025 dahil sa ginawa nilang ito, maniwala kayo, tama si VP Sara Duterte, there will be a massive cheating on 2025. Massive po yan. As in, lantaran po ang pandarayang gagawin dyan. Should be held accountable sa mga nangyari senaryo ngayong araw na to. Sino? Ang entire administration. Yes. Kasi sobrang lakas ng black voting ngayon. Lumalakas at nag-snowball yung black voting ng 9 candidates ng PDP laban. At hindi lang yan. This is all about the 2028 elections. And I'm warning you, kung meron man 2028 elections. Nakita nyo na, diba? Simulan nila sa People's Initiative. Hindi sila nagtagumpay. Kasi umalma yung mga tao. Imagine mo, bibilhin yung pagkatao mo para sa kagustuhan nila na hindi umalis sa pwesto. Tapos, sumunod ay impeachment para tanggalin yung kalaban, posibleng kalaban. Ngayon, dahil lumalakas yung PDP block voting of 9 candidates, natanggalin nila si President Duterte. Maulitin ko lang po, kumusta po yung huling pag-uusap niyo po? Okay naman siya. Sinasabi niya kanina, sabi ko, nandito ko sa labas ng gate, hindi ako makapasok. Sabi ko, hindi kita personal na mabigyan ng instructions, pero tinext ko na, sabi ko, minessage ko sa kanila lahat na sino man yung nandun sa loob, ano yung kailangan mong gawin. And then he said na, huwag ka na magantay dyan, umuwi ka na. So, hindi ko rin naman magawa na iwanan ng ating dating Pangulo. Hindi dahil, tatay ko siya, pero dahil hindi ko matanggap na nagiging doormat tayo ng mga dayuhan. Ganito lang tayo, mga maliliit na mga tao kung ikumpara mo sa ibang bansa. Pero, alam mo yun, dapat may pride tayo ba? Yun. Dapat tayo kampi-kampi Pilipino. Ma'am, how is he taking this? Magkaisa tayo. Nagkausap kami kagabi. And he was okay naman. Sabi niya lagi, idaan lang sa legal. Idaan lang sa legal. Yun ang sabi niya. Kaya yung discussions din namin, legal. Kamusta yung kalusugan? Kamusta yung kalusugan? Ano napag-usapan? Oh, yan ang hindi ko alam kasi kung ano yung kanyang mga gamot, ano yung kanyang mga health conditions. Ang pagkakaalam ko meron talaga siyang mga health conditions, kaya siya may nurse na kasama lagi. And then meron siyang mga gamot at meron siyang mga gadget na kailangan na kasama niya lagi din. Ang pagkakarinig ko kanina, mataas yung sobrang taas ng blood sugar niya. Kaya nag-insulin sila. Ma'am, how true are the reports na naningi daw po ng asylum si former President Duterte sa China, and what was denied by? Wala. I was there in Hong Kong. Wala siyang kausap from the Chinese government. And in fact, sabi niya, kung maalala nyo, 4 p.m. yung flight niya sa Cathay Pacific, di ba? Sabi niya, agahan natin ng 7 a.m. Para makabalik na ako sa Pilipinas.
That was willingly surrendering himself to the jurisdiction of Philippine authorities, not the ICC. Ma'am, habang lumalapit itong eleksyon, ma'am, tumitindi yung personal na panggigipit. Sa tingin nyo, babaliktad po ang lahat? Kaya nga sinasabi ko kanina, sir, nandyan yung tao. I mean, tagalin man nila si former President Duterte sa equation sa midterm elections, nandyan yung taong bayan at lumalakas yung black voting ng PDP 9 candidates. Pero sinasabi ko sa inyo kanina, mag-ingat kayo sa election cheating. Matindi ito. Ang iyo consider din po mga Since tapos na po yung alliance with President Marcos, meron bang discussion before during the campaign kung pwede sa ganitong issue? Kung you ask President Marcos, meron bang process about the ICC? We did not discuss anything about the ICC. Pakinggan po natin itong maganda ho kasi itong balita na to kung saan yung video na may bilin si Pangulong Duterte kay kay Pangulo kay Vice President Sara Duterte. Bago mga pahayag ngayong gabi na unang tinawag ni ito ho yung video na yon na may bilin po siya sa kanyang anak. Kaya pakinggan po natin yung bilin niya. Nagbili na po siya Naku, kaya mukhang alam niya na mangyayari sa kanya. Nakakalungkot man pero itong katotohanan mga kababayan. Ito, play natin Vice President Sara Duterte na lantarang paghamak sa soberanya ng Pilipinas ang pag-aresto sa ama niyang si dating Pangulong Rodrigo Duterte. Ayon sa bise na nakabalik na mula Hong Kong, insulto raw ito sa mga Pilipinong naniniwala sa ating kasarinlan. Ipinagkaitin daw sa dating Pangulo ang kanyang fundamental rights nang hindi madala sa isang judicial authority para igiit ang kanyang karapatan. Hindi rin daw hustisya tinawag na panguusig ng bise ang persahang pagdadala sa dating Pangulo sa The Hague sa the Netherlands. Sa eksklusibo namang pahayag ng GMA Integrated News sa dating Pangulo, habang nasa Hong Kong pa siya, nagbiling siya sa anak sakaling may mangyari sa kanya. Wala ako sa political scene. Either natanggal ako o namatay ako or whatever, for any reason. Sabi ko sa kanya, hiningi ko na sa Pilipinas na tulungan ka pagdating ng panahon mo. At tumakbo ka ng presidente. Hindi ko hinarang yan, ma'am. Ngayon na lang. Kung mapresidente ka man, sundin mo lang yung style ko. At okay ka. Huwag mo takot, sabi ko makulong ka. Yun. Ang ganda po nung kanyang sinabi, mga kababayan. Dito sinabi niya, tumakbo ka ng presidente pag nawala ako at gayahin mo yung style ko. At huwag kang matakot na makulong. Grabe ho. Ewan ko. Hindi, ako talaga, naiiyak ako sa ganyan. Kasi ikaw yung presidenteng nagsilbi sa taong bayan na bigla kang ipakukulong dahil lang sa mga bangag sa gobyerno. Di ba? Tapos, pagpakulong sa'yo, instead na sabihan mo yung anak mo na, uy, huwag kang nang gumaya sa akin ganito ang ending mo. Makukulong ka din. Kasi, walang biro. Ako kanina nung ewan ko ba, bakit something bigla pumasok lang sa utak ko. Grabe rin ang maging public servant sa Pilipinas. Pag corrupt ka, ang sarap ng buhay mo. Namamasyal ka kung saan-saan pagkatapos ng iyong termino. Pagka-corrupt ka. Daming corrupt ngayon na, ang saya-saya ng buhay nila. Di ba? Corrupt yan, pero ang saya ng buhay nila ngayon, kahit retired na sila. Pero pag ikaw ay isang matinong politiko, nagsilbi ka sa taong bayan, siyempre pag nagsilbi ka na maayos, at ipinakulong mo at meron kang mga nasagasaang politiko, pag sila ang naupo, babawian ka. Di ba? Ganun sa politika Kaya nga napaisip ako, sabi ko, grabe, Tangina, talagang, kasi siyempre, minsan pumapasok sa utak mo yung may mga nagsasabi sa, tumakbo ka na, banat ba? Lalo kung dati, 300% na hindi ako tatakbo. Ngayon siguro 600% na. Alam mo yun, bakit? Kasi, tanginan yan, magsisilbi ka na nga sa bayan mo, sasagasaan mo na nga lahat ng masasamang tao, ipakukulong mo na lahat ng masasamang tao, pagbabayarin mo na ng tax ng mga masasamang tao, ang ending, ikaw pa ikukulong? Isipin nyo to The only president na pinagbayad ang mga kumpanya, malalaking kumpanya tulad ng Mighty Corp at nung PAL na kung saan pinagbayad niya, sabi niya, may utang kayo? Tax? Bayad kayo. Bilyon ng mga binayaran. And yet, wala akong nakagawa niya And yet, ipinakulong pa natin.
You understand what I mean? Mantakin mo, ganun ka thankless job ho itong pagiging matinong presidente. Ganun. Di ba? But the part na I do not understand, ganun na nga nangyari sa'yo. Ang habilin mo pa sa anak mo. Tumakbo kang presidente, gayahin mo ako, huwag kang matakot na makulong. Di ba? Nakakaano yun? That is something na... Seryoso ka ba? Okay ka lang? Di ba? Okay ka lang ba na ganun pa sasabihin mo sa anak mo ikaw nga na ganun na, yun na nga ang ending mo. Ano ka pa? Para bang hindi, sige. Gayahin mo ako, makulong ka rin. Lumabang ka para sa bayan. Okay lang yan na makulong ka. Di ba? Parang, are you serious? Or you're serious? Di ba? Pero yun that's the truth. That's the truth na hindi natin pwedeng alisin kay Pangulong Duterte. This man is real, man. He is not perfect president. I'm telling you, people in the house. Kasi yung mga nanonood ng foreigner sa atin yung mga asawa ng mga OFW. Our president, Rodrigo Roa Duterte, is not a perfect president. Alam mo yun, he has rough edge. At yun na nga mga kababayan, ano na ang masasabi mo? Kung mayroon kayong hinaing at komento patungkol sa balitang ito, please comment down below. Pag-uusapan natin yan sa comment section. At kung nagustuhan nyo ang video, ay huwag kalimutang mag-like at i-share na din para mas marami pang makaalam at umabot ito sa marami sa ating mga kababayan. Maraming salamat po!